Maraming salamat sa ating mga kasama dyan sa Infinix Game Tambayan. Pasok na nga agad tayo sa unang laban ng araw na ito between Fnatic Onyx and Smart Omega. Ako, alam ko, unang laban pa lang ito, Chantel, pero napapaisip na agad ako sa kung paano kaya ito magiging extended, not just in terms of series, but even in terms of team fights mamaya. Oo nga, tsaka pa, ayun, first blood agad, laban dito kayo, Okira, at hindi pa nakapag-clear ng minion wave, so may delay na agad, so parang binibigyan agad tayo ng sagot dito ng Fnatic Onyx. Well, kilala din naman sila sa team na talagang mabilis, gumalaw. Oo nga. Minsan nagde-delay pa. Ay! Kamunti ka na. Okay, Secret Hammer ginamit doon, pati flicker para kay Brusco. Okay, paano nga naman mangyayari ang mga extended team fight ngayon kung ang Fnatic Onyx simula pa lang galit na? Oo, parang magandaya, masarap yata ang ulam kanina ng Fnatic Onyx dahil double kill na agad si King Kong bago pa mag-level 4 para yun sa ating game, and even middle lane na to na yung pangalawang beses na mapapatay si Ukir. Magkakasunod na kills ang napasakamay ng Fnatic Onyx with a Roger jungler in their lineup. So ano pang hihingilin mo kung ikaw ang Fnatic Onyx? Ideal start, kung ideal start, literal na kaya na nilang manggulo at mga attempt na parang pasikipin at hindi masyadong ipag-farm sa kagustuhan niyang mangyari si Andorio. Dito nakikita na nga natin, ngayon pa lang, may significant na agad na XP gap sa pagitan ng dalawang junglers. Pakiramdam ko malaking bagay ito lalo sa paparating nating magiging first objective. Oh, napaka-importante din na binanggit mo dito na yung Roger agad or si King Kong agad dito yung nauuna kasi yung mga Roger jungle, kahit nga nasa gold lane, mataas yung potential for a snowball. So how much more ngayon na nauuna talaga sila kahit dun sa may pwesto ng turtle. So parang or tinabay na nag-iba ang ihip ng rotation ng Omega. Parang nasira yung pattern na gusto nang gawin. So again, easy turtle para din sa Fnatic Onyx. And 2 minutes pa lang, 2K gold lead na agad. Oo, kaka-level 3 pa lang nga rito ni Chakno, samantalang si Brusco ay level 4 na. Kaya kung titignan natin, todo pang gugulo na nga ang kanilang ipinaparamdam kay Andorio. Maski yung kanyang orange buff ay sobrang ipinagkakait na dito sa jungler ng Smart Omega. Deadly catch, ginamit doon, pero sa dulo ng lahat ay si King Kong pa rin naman ang matagumpay na makakapag-secure. So, napakataas na ngayon lalo ng pressure para sa Smart Omega, especially for their side laners kasi ganun na yung sinapit nung trio mid nila. Oh, isipin mo, 1.1k gold pa lang dito si Andorio. Si King Kong is now at 2,200. So talagang yung early game ay napupunta dito sa Fnatic Onyx, and really have to commend yung ginagawa dito ni Brusco. Pagka-delay niya ng mga jungle dito or kung ano mang objective against Omega, biglang dumadating kanya mga Brewski. Mga broski ni Brusco. Yeah. Ang galing naman nun. Sakto-sakto. Kasi parang iniisip ko nga kanina, speaking of yung mga magkaka-bros at lahat-lahat, di ba nakita naman natin sa Keys to Victory gaano kakilala dito ni Kelra, ni Chakno ang isa't isa. Pero parang lumitaw ngayon yun sa side ng Fnatic Onyx na sobra nang imabaw dito na kung paano nila kokontrol. Kasi tingnan mo si Chakno, kaka-level 4 pa lang niya. 3 minutes into this game. So sobrang denied talaga ng simula ngayon ng side ng Smart Omega. Kung ikaw si Jome, si Big J, nakukiramdam ko, kailangan mo talagang mag-ingat dito. Apat-apat ang nasa taas. Oo, parang mag-multiply pa yata dito yung damage ng Fnatic Onyx sa may top lane. At kung ikaw si Jome ngayon, mapapaisip ka, hala, saan ako pwede pumunta? 4 na players dito or 3 pala yung nandito sa may top lane. So pipilitan mag-clear ng minion wave. Pero dahil 4 na players nga, yun nandun sa moment na yun, there's gonna be a kill against Jome. Okay, nasa gitna na pala si Super Prince, pero kasama siya sa assist nung time na yun. Oo, umabot pa rin no? At doon naman sa kabila, kinaya rin ni Kurt yung dalawang nagpaparamdam dun sa farm na Fnatic Onyx. So napakalaki na talaga nung advantage na meron sila ngayon for their XP laner to be able to manage kahit mag-isa lang siya dito kontra sa dalawa. At napakalawak na talaga ng nararamdaman nating espasyo at control sa kamay ng Fnatic Onyx sa kasalukuyan nating sitwasyon. Kung ikaw Smart Omega dito, pakiramdam ko talagang magtitiis ka na lang muna pansamantala, kakapit ka sa kapasidad netong nila Joe. Meron din naman silang Edith sa kanilang kupunan. Even the Bane na eventually makadefend at ngayon nga ay kumuha ng mga paunti-unting trades. Pero kailangan nyo pa ding isipin at talagang ingatan yung mga ganoong attempts. Kasi tiyan mo, maging secret, tatapangan na lang talaga kayo eh. Luluntungan na lang kayo eh. Parang yung damage alone ay enough na para yung isang damage ng player alone ay enough para makapag-zone out ng 2 players against sa Smart Omega. At makakasira pa nga ng Torre dito yung Fnatic Onyx at lumalaki pa nga dito yung kalamangan para dito sa Fnatic Onyx. So
kapit sa cellphone, kapit sa garter, lahat ng mga pwedeng kapitan. Dito na Omega ay kailangan nila ng kapitan. So, good thing is, hindi din nila pinipilit na magkaroon ng engage against them. Meron na yung setup play na sinasabi natin, enough ba para ma-set up na dito si Brusco at makukuha na nga nila. May bawi ngayon ang side ng Omega at nagamit pa nga yung Nether Realm. Pero mapipilitan na umatras. Ryota makukuha din nila. Uy, may isa pa yatang isusunod dito na si Kirk at aabutan na nga siya doon ni Ukir. Pero King Kong, nandito na rin siya. At hindi lang basta kills ang babawiin niya, kundi pati yata Torre at purple buff ni Andorio. Pero hindi nga niya diniretso yung purple buff kasi si Andorio yung hanap niya eh. Mega kill na ngayon si King Kong. Purple buff lang sana yung gusto niya kuhanin pero nagkaroon pa ng kill against Smart Omega. No moment na yun! And a kill against Joma. Gamit dito ang Aurora ni Super Friends na 3-0-3. A perfect game, if I must say, para dito sa Fnatic. Alam kong pinag-usapan din ng ating mga panel kanina yung threat ng mga pag-group up na mapasilbing mangyari. At for a moment, nakita natin yon sa side ng Smart Omega. Pero for how long? Kasi nung ang Fnatic Onyx naman ang nakapag-timing dito ng kung kailan din sila sasabak sa gulo. Oo, may mga naging trades, may mga nawala silang mga kakampi. Pero sa dulo pa rin ng araw ay nakita mo pa rin yung kanilang progress. At ito naman ang setup. Naramdaman na sinagot doon ang implosion. Si Kyle na halos mawala ng buhay. Pero nga lang makakasira ng Torres sa may bandang baba. May iwan si Brusco at makukuha na nga. Dito na Omega, ginamit ay Vengeance. Tutuloy pa rin ang side ng Omega pero hindi nila ipipilit na mas mapalalim pa. Dahil alam nila na mas masakit ang damage dito ng Fnatic Onyx. Si Ryota ang harap at makukuha na rin dito ni King Kong. At tatalon pa dito kay Joma. Pero hindi na itutuloy. Pero parang nahihirapan ngayon yung side ng Omega na tumagal sa teamfight. At most, ang nahanap nila talaga na bawi ay palagi at palaging kay Brusco halos o kung sino mang kayang humarap which is si Kirk. Pero kasi mas mataas yung chances talaga ni Kirk na makatakas din naman kung ikukumpara natin kay Brusco. So, kailangan talaga mag-ingat dito ng Smart Omega na paano nyo pipiliing ibuhos ang lahat kay Brusco kasi kayang-kayang hintayin at ibigay lang yun ng Fnatic Onyx at this point. Tapos tsaka sila lalaban kapag alam nila na nabuhos Nagamit na na lahat, no? Siguro pwede na gawin. Kaso kasi naka-front na si Brusco with his Brewskis. Ayan, kagaya niyan. Nandito na naman si Brusco. Ready yung mga Brewski niya later on para pumunta doon sa kanyang sa setup. So, yup for Omega dito, pa isa-isang kill. Kung pwede maka-clear ng minion wave, yun ang kanilang kakapitan. Kasi nandun naman yung kanilang gustong gawin na mag-setup ng play. Pero nasasalubong kasi sila dito ng Fnatic Onyx eh. Yun na nga, parang kailangan yata Smart Omega ang matutong sualubong muna kaso ibang salubong ang nakita natin dun. Literal na walang ibang pwedeng lakaran si Jom sa moment na yun. Oh, napaka-crucial no na sinabi natin parang gusto dito ng Omega is patagalin yung laban at makapag-farm yung mga ibang lanes nila. Pero si Jom na supposedly sanang pagkukuha na nila ng damage ang nabibigyan na rin. So 3 kills against Jom para sa Fnatic Onyx and 10K gold lead. Wow! 8 minutes pa lang tayo. Mas mataas pa yung na-accumulate nila na gold every minute na tumatakbo yung laban natin. At ang ingat lang ng pagkakamanage ng Fnatic Onyx dito sa lead na to. Hindi rin sila masyadong nagiging risky. Hindi nila binibigay yung ganoong klaseng mga opportunities sa Smart Omega. Respecting din siguro yung kanilang mga counter-engage capabilities. Meron pa rin naman sila nung kanilang again Edith and of course yung Bane na pwede. Or yung pang-extend nga nila ng mga teamfights which is yung Nether Realm nitong si Ukir. Ano rin naman to, kahit anong sabihin natin, signature pa rin to ni Ukir eh. Yung Paramis, isa yan sa mga heroes kung saan natin kinilala. Yung mid laner ng Smart Omega. So it really works well with yung team fights na gustong mangyari dito ng Smart Omega na ngayon, kahit sabihin natin, unfortunately, sila yung naiipit at nagdedepensa. At the very least, magkakagrupo sila. So, pwede talaga nilang i-maximize yung mga resources na meron sila. So, parang ang sinasabi mo dito, ngayon na lamang ang Fnatic Onyx time, yun nakikita natin. Pero meron nga palang Omega timers. Tama. Na tinatawag. So, yung pagkapit dito ng Omega, yun yung aabangan natin kung talaga mas-stretch ba nila tong game because definitely, it's Fnatic Onyx na sasabihin natin nagdidikta nung laban natin at yung Lord hindi na rin masisilip pa dito na Omega at napakalinis. Another objective na hindi nakasilip dito ang barangay. Alam mo, Chantel, napaka-importante nung ating Omega timers. Statistically speaking, kailangan nitong ingatan ng Fnatic Onyx. Kasi Bakit? kung hindi tayo nagkakamali ay nananatiling 100% ang win rate ng Smart Omega basta't tumagal ng mahigit 18 minuto Wow, ang ating laban. 18 minutes. So, 10 minutes tayo ngayon. Kung ma-hold ng Smart Omega,
sa 18 minutes, ibig sabihin na mataas yung chance na baka mabaliktad nila yung laban. Pero take note na meron ng Lord ngayon yung Fnatic Onyx at meron pang immortality si Brusco. Kumpletong-kumpleto, maging mga battle spells ngayon ng Fnatic Onyx, nakahanda na silang lumaban dito sa Smart Omega na mapipilitang dumepensa at talagang tansyahin ng maigi ang resources, pero may setup agad may Brusco! Pumasok na nga doon sa may bandang gitna at si Chuck na makukuha na nila. Pero ginamit na rin yung Nether Realm para sa ng Omega. Yung Torre dito sa gitna ay masisira na. Si Okiro unti-unting ginangat Ngort dito ni King Kong. At mukhang itutuloy pa nga dito sa may bandang gitna dahil masira na rin yung Torre sa ibaba. Dalawang inhibitor turrets o tatatluhin pa nga yata! Even Dome! Nawala na rito for Smart Omega! Nahihirapan ang dumepensa ngayon kasi meron na makukuha pang isa. Seriota ang pangalan niya. At si King Kong dito talagang dire-diretso lang laban sa Smart Omega. Pero hindi na nila itutuloy dahil kulang nga din naman yung players dito ng Fnatic Onyx. Naging matagumpay parehas ang Fnatic Onyx na kuhain ang lahat ng inhibitor turrets kahit sabihin pa lang nating pang ilang lord o unang lord pa lang naman yun ang ating laban. And for Smart Omega na madepensahan pa rin at hindi basta-basta ibigay sa Fnatic Onyx etong unang game natin. Kinakapitan pa rin naman ng Smart Omega kahit papano ito. So, may extend pa tayo ng kaunti pero sobrang delikado pa rin kasi ang tinitignan natin ay hindi basta-basta gold lead. Chantel, mahigit 10,000 ang namamagitan sa dalawang team. So, kung ikaw ang Smart Omega dito, maski yung lumabas ay parang ipag-iisipan mo na maigi kung gagawin mo ba. Kasi kahit lumaban kayo, at Parang this hirap, point, kahit mag-isa, kahit payata si Kirk yun, ay kailangan mo lang talagang ingatan ang iyong sarili. Oh, tsaka ano yun, parang pumapasok ka sa maliit na butas ng karayom para dito sa Omega. Kasi parang yung level gap ay kitang-kita natin. So ibig sabihin kahit mga cooldown ng skills ay lamang dito yung Fnatic Onyx. But again, it's already 12 minutes. Ito ba yung pinaka-tsansa ng Fnatic Onyx na hindi na paabutin yung Omega timers? Or ma-extend pa ng Omega? Hindi ko alam kung meron silang pinaplano rito kasi nagpaparamdam sila dito sa babae. Isipin mo sa mga nangyari ngayong laban, ay ang dami na nating na-witness maski one-on-one ni Super Prince at ni Jome nangyari kanina sa top lane. Mga hindi mo aakalaing mangyayari ever na instances ay naganap na dito sa laban. Given yung gold lead na hawak-hawak lang ng Fnatic Onyx. Malaki to. At mukhang sabi nila, okay, ingat lang talaga tayo. Kailangan nating respetuhin kanina. Naging matagumpay na yung Smart Omega sa depensa. So, shift na tayo sa Lord at idaan natin ito sa sistematikong pamamaraan para mas mataas ang chance nating manalo sa laban. Ayan, speaking of systematic play for Fnatic Onyx, baka kukuha sila ng Lord. So, second Lord to. Kanina ng first Lord, nakasira lahat. Or nakalbo na dito yung base ng side ng Omega. Paano pa ngayon na level 2 Lord na para dito sa ating game? So, Omega ngayon, parang sino ba magpo-front? Si Chakno, tsaka si Ryota. Oh, at tsaka yung kanina nga, hindi na nila pinabot ng 12 minutes eh. Wala, hindi man lang pinatapos yung shockwave dun sa inhibitor turrets bago nila ubusin yung mga beasters dito ng Smart Omega. Kaya alam mong Fnatic Onyx ay nagiging maganda talaga ang kanilang mga pinipili na simulan at mga desisyon dito sa laban. Pero may conceal mula kay Chakno. Kaso marereveal din agad. Paano din Ayun na naman si Brusco. ang Smart Omega? Naka-ready na sa may patalikod. Si Brusco ay naka-conceal. Si Chakno kalahatakin. Legendary na para dito sa side ng Fnatic Onyx. At isang mabilis lang, isang malinis, at isang mainam na play. Fnatic Onyx, game number 1. Sistematiko, dire-diretso, at malinis na pagkaka-execute